Panginoon ng Pulang Anino. Malugod na tinatanggap ang Panginoon. 5 taon na ang nakalipas, ako'y bumalik sa pamilya Xi. Ang mga nakaraang galit at kahihiyan. Gagawin kong magbayad ng dugo ang Nightingale. Nakatanggap ng balita. Noong panahong iyon, ang inyong tagapagligtas na si Miss King Sui ay pinipilit ng kanyang pamilya na makipag-ugnayan sa pamilya Su. Mahal na Ginoo, ano ang inyong palagay? Pinapahiya ang aking tagapagligtas. Sa tingin ko, ayaw ni Sukin sa mahabang buhay. Magpunta ka mismo sa Kin pamilya. Maglabas ka ng isang Supreme Order. Gusto kong si Kin Shai maging pinakamaliwanag na babae sa mundo ng kagandahan. Sundin ang utos. Magandang pagbati sa Supreme. Sino ka at paano ka nakapasok, lumabas kagad? Hindi ko akalain na ganito ka pa kaastig. Xiao Yan. Ang pagtulog ko sa iyo ay pagpapahalaga sa iyo. Kayo, pamilya Qin, gusto niyo pa bang makuha ang imbitasyon mula sa Zai-Zun Store? Kapag inis ako, sa isang iglap mawawasak ang pamilya Qin niyo. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Sinira mo ang magandang pagkakataon ko. Ako ang asawa niya, si Ichen. Anong ingay ito? Paano ka nakalabas sa bilangguan, Rapist? Bumalik ka dito, ano bang gusto mo? Naghahanap ka pa ng gulo kay Su Xiao. Bumalik ako para hanapin ang emosyon. Katatapos ko lang magbihis kanina. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para insultuhin ako. Kung hindi si Chen, alam mo ba kung paano ko nalaman na nagpapalit ka ng damit? Ha? Tatay, mag-isa lang tayo sa pamilya. Paano mo ako magagawa ng ganito? Sino bang nagsasabing mag-ama tayo? Si Su Xiao ay sobrang bait. Huwag mong kunin yan. Gusto mong panatilihin ang basura na ito. Ito ang unang pagkakataon kong makita na may taong nagtutulak ng sariling anak sa apoy. Ito ay usaping pamilya ng Qin. Walang kinalaman ito sa walang silbi na ito. Kung may alam ka, umalis ka na agad. Nakasulat na ba ang imbitasyon para sa Supreme Feast ng pamilya Qin? Lahat kayo, umalis na. Huwag magpahina ng loob dito. Anong imbitasyon para sa Supreme Feast? Isang bagay na mahirap makuha. Suhuan, kailangan mong isipin ang tungkol sa pamilya Qin natin. Basta makasama lang ako sa huling pagtitipon. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ang Haring Supremo. Para umangat ang pamilya Qin sa pinakamataas na antas sa Donghai. Pasayahin ang Haring Supremo. Karapat-dapat ka ba? Ikaw, isang walang silbi at nakadikit na manugang. Dito tayo sa pamilya Qin. Walang puwang para sa isang rapist na katulad mo dito. Akala ko sino ka? Nandito na ulit ang aso ng pamilya Qin. Ganun ba, bibigyan kita ng pagkakataon. Linisin mo ang aking sapatos gamit ang dila mo. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng pintuan ng pamilya Qin. Huwag kang umalis, si Su Xiang ay nag-utos na dilaan mo ang sapatos. Bingi ka ba? Sa mundong ito, walang sinuman ang makakapadila sa aking sapatos na hindi pa isinisilang. Alam kong kakalabas mo lang mula sa daga. Hindi madali, di ba? Ito ay 2,000 pesos. Kunin mo at umalis ka na. Kung magdaramot ka ulit, mag-ingat ka sa mga binti mo, baka mapahamak ka. Kung sa tingin mo ay kulang, sa susunod na maglalaro ako sa'yo. Kunan mo ako gamit ang cellphone mo. Kung maganda ang kuha, bibigyan kita ng 1,000,000. Anong ginagawa mo? Kung susubukan mong kunin, kung meron ako, kaya kong wasakin ang pamilya Qin. Maniniwala ka ba o hindi? Ay, Sir Su, magpatawad ka, anong ginagawa mo? Ibitiw mo na si Sir Su. Tingnan mo ang asawa mong ito, parang tanga. Magpatira pa ka kay Sir Su agad. Kung hindi, hahayaan mo bang saktan ako? Ichen, ikaw. Mahal na emperador, tingnan mo siya. Kailangan mo akong tulungan. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Gagawin ko na ito. Sa tingin mo, kaya mo akong pasunodin. Kung hindi ka naniniwala, sabihin ko sa'yo, ang paggiyo ko sa akin ay iyong karangalan. Kilala ko ang Ginoong Baiyo ng Sukdulang Palasyo. Kung malaman ni Ginoong Baiyo, ako ay inabuso sa inyong Qin na pamilya. Isasama ko kayong lahat sa sakripisyo. Kung may lakas ka, tawagin mo si Baiye. Gusto kong makita kung sino talaga ang isasakripisyo. Sinasabi ko sa'yo, katatapos ko lang magpadala ng mensahe kay Ginoong Baiye. Tutulungan kita. Tiyuhin, kalmahin mo ang iyong galit. Kapag kalmado ka na, agad kong paalisin ang 2 sa Qin na pamilya. Para makabawi ka, huwag mong hayaang madamay ang ating pamilya dahil sa walang kwentang asawang lalaki na ito. Tawagin mo ang tao. Paghampasin mo siya sa mga binti, itapon siya palabas. Umuwi ka na. Qinming, sabihin ko sa'yo. Ang kahihiyan na dinanas ko sa inyong pamilya ngayon. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Sino ba si Su? Su. Huwag kang magalit. Bibigyan kita ng apoy mamaya.
Siya Oksue, huwag ka nang umiyak. Hindi karapat-dapat ang Qin pamilya sa lahat ng ito. Hindi karapat-dapat ang Qin pamilya. Ikaw karapat-dapat ka ba? Kakakasal lang natin. Nawala ka ng 5 taon. 5 taon talaga. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 5 taon na ito? 5 taon na wala kang balita. Nang bumalik ka, pinatalsik mo ako sa bahay. Sige, aalis na ako, ayos lang. Pero kung ang pamilya Qin ay magagalit sa kataas-taasang isa dahil dito, ano ang gagawin ko sa hinaharap? Siya Oksue, sa totoo lang, ako ang kataas-taasang isa ng King Luan Hall. Narito si Ginoong Beye. Ay, Ginoo, nandito ka na sa wakas. Ay naku, Ginoo, ito ba ay talagang labis na mataas? Sisisihin na ba tayo ng pamilyang Qin? Ay naku, talagang pinabayaan ng langit ang pamilyang Qin. Ano na ang gagawin natin? Lahat ng ito ay dahil kay Qin Su na inis si Su Xiao. Nagdala siya ng malaking kapahamakan sa pamilyang Qin. Naku, ano na ang gagawin natin? Su Xiao, pakiusap, maging maawain ka naman. Ngayon. Huli na. Su Xiao, kanina nang pinatay ko ang apoy gamit ang bibig ko. Hindi mo naman sinabi yan. Salamat sa pagpunta. Su Xiao, walang anuman. Sa Zonghai, ang iyong mga bagay ay aking mga bagay. Imbitasyon mula sa Zai Zundian. Ang pagkagusto ko kay Qin Sui ay karangalan ng inyong pamilya. Dahil hindi niyo pinahalagahan ang inyong pamilya. Ayaw kong punitin ito kahit na anong mangyari. Huwag, ito ay paanyaya mula sa Supreme Hall. Maraming tao ang hindi pa nga ito nakita. Paano mo ito mapupunit? Ang pamilya Su ay may-ari ng Supreme Hall dito sa Zonghai. Kung aawayin niyo ang Su, gusto niyo bang mamatay? Hindi. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Sila ang may kasalanan. Sila ang dalawang ito ang nakasakit kay Su Xiao. Dalawang hayop. Magsimula na kayong lumuhod at humingi ng tawad kay Su Xiao. Siyang may masamang balak sa akin. Bakit hindi ka tumahimik? Kung ikaw ay mula sa pamilyang Qin, dapat kang lumuhod agad. Tapos na kami sa pamilyang Qin. Wala nang pakialam sa buhay o kamatayan ng pamilyang Qin. Jin Xuan, umalis na tayo. Di na tayo babalik sa bahay na ito. Pinapayagan ko kayong umalis. Sa kakayahan mo lang, nakikialam ka pa sa akin. Tagapag-utang sa pamilya Qin. Sino ka para magsalita ng ganito sa akin? Ako ay nasa pinakamataas na trono. Talaga kayong ganito? Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong malaman. Kung gusto mong umalis, walang problema. Ngayon ay putulin mo na ang iyong mga braso. Marahil kaya ko. Sino bang hindi kayang talunin ng maliit na salot na si Su? Basta't sumunod ka kay Su. At mapapawi ang galit ni Ginoong Bai. Maaari naming kalimutan ang iyong mga nagawa sa pamilya Qin. Qin Sui, agad na sumang-ayon ka kay Su. Ibabalik kita sa pamilya Qin. Anong kalokohan, pamilya Qin? Isang pamilyang mga walang kwenta. Ayaw na lang bumalik. Kau, Qin Su. Bigyan kita ng huling pagkakataon. Basta makisali ka lang ng maayos. Itong imbitasyon ay isa pa ring sira-sirang paanyaya mula sa Qin pamilya. Isang paanyaya na nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Kahit ikaw ay may lakas pang manghahas na manghimasok. Maniniwala ka bang i-report ko kay Lord King Luan para tuluyang mawala ka sa mundo ng tao? Kung sakaling malaman ni King Luan, hindi mo pinapansin ang mabuti at masama at inaapi ang mga mabubuting tao, siguradong mamamatay siya. Sublime Hall, dumarating si Ginoong King Luan. Magandang araw, Ginoong King Luan. Tumayo ka. Ginoong King Luan, ang batang ito ay mayabang. Ninsulto sa Sublime Hall, at pinahiya ang Sublime at ikaw. Iminumungkahi kong patayin ang hayop na ito. Pagkatapos magpadala ng mga tao para wasakin ang pamilya Qin. Bilang babala sa iba, ay Ginoong King Luan, wala po itong kinalaman sa pamilya Qin namin. Ang dalawang taong ito lang ang nagsalita ng walang galang. Wala po kaming kaugnayan dito. Ginoo, si Qin Su ay pinalayas na mula sa pamilya Qin. Bahala na po kayo kung paano siya parusahan. Nakakaawa naman ang pamilya Qin namin na laging naging tapat at masunurin. Hindi kailanman nagkaroon ng kawalang galang sa templo ng kataas-taasan. Ganito ba ang asal ng templo ng kataas-taasan? Ngayon, talagang namangha ako sa espada na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong lakas ng loob? Sirain ang aking reputasyon sa templo ng kataas-taasan. Ginoong King Luan, sila ang mga puting gabi na umaapi sa mga mabubuti. Walang batayan ang kanilang mga hatol. Karapat dapat siya sa labanan sa labas ng mundo. Mamatay at wala ng iba. Maliit na pagkaunawa, Ginoong King Luan. Ang aking katapatan sa templo ng kataas-taasan ay makikita sa araw at buwan, dalhin na. Nasaan ang dugo? Ginoong King Yuan, siya si Qin Su. Kayo na ang bahala. Wala siyang kaugnayan sa aming pamilya, ang Qin. Ginoong King Yuan, ngunit anong pagkakamali ang nagawa ni Qin Su sa inyo? Kailangan lang ng utos ni Ginoong King Yuan. Buhay pa siya sa akin ngayon. Katatapos lang namin, napalayasin ang Qin Ke mula sa pamilya Qin. Kung gusto mong patayin o saktan siya, bahala ka. Hindi kami hihingi ng awa para sa taong iyon. Ikaw ang aking tunay na ama. Paano mo ako magagawa ng ganito? Hindi ka na bahagi ng pamilya Qin. Huwag mo akong gawing kamag-anak. Para sa mga nakatatanda, tong babaeng ito ay nasa iyong kapangyarihan. Sa utos ng dakilang Ginoo,
Inimbitahan si Yan Ye. Kinadumalo sa dakilang salu-salo sa loob ng 7 araw. Anong dakilang salu-salo? Tawagin ang mga tao at ipasa ang utos ng dakilang Ginoo. Ang utos ng dakilang Ginoo ay makikita sa tanda. Para bang nakita mo ang dakilang Ginoo mismo? Ang pagkakaroon ng tanda na ito ay nangangahulugang ikaw ay mas mataas sa isa, ngunit mas mababa sa libo. Ginoo, hindi ito isang biro, di ba? Matapang. Sa tingin mo ay kaya mong pagdudahan ang desisyon ng pinakamataas. Ako, si Miskin, tatanggapin ko ang utos. Aalis na ako upang magbalik tugon. Umalis ka na. Kung sakaling mapansin ni Supreme ang Xiaoxu, huwag mong kalimutan ako, ha? Xiaoxu, ikaw ay isang tao mula sa Qin pamilya. Huwag mong kalimutan ang ating lahi. Walang anuman, walang anuman, walang anuman. Ito. Umalis. Babalikan ko si dangal na Panginoon para maghatid sa iyo muli. Ang dangal ay para lang sa inyo, mga isda na pwedeng sumakay kahit kailan. Sige, hulihin niyo ako. Ako at ang dangal na Panginoon ay matalik na magkaibigan. Lahat ng alay ko bawat taon ay para lang sa walang kwentang bagay. Mukhang nasayang lang ang pera mo, dalhin mo na. Walang kwentang tao ka. Bakit ka nandito? Malapit na mawala ang buhay mo. At iniintindi mo pa kung nasaan ako. Tiyak na itong walang silbi. Tama ba, Ginoong Matalino? Ginoong Matalino, huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko ang ulo ng walang silbi na ito, ihahatid ko ito kay Ginoong Matalino. Sapat na handog para sa walang silbi. Hindi pa alam ni Ginoong Matalino ang galang. Mga bagay na ito, bumabati sa kataas-taasang. Tumayo ka na. Paano naman magiging Supreme Lord? Hindi pwedeng mangyari. Ang pagmura sa Supreme Lord ay kamatayan. Nakuha ko na. Kayo ang mga mata sa laro na hinahanap nyo. Sandali, pakinggan nyo muna siya. Isa ka lang aso ng Qin family. Kung may utak ka, bitawan mo na ako ngayon. Ako ang malaking anak ni Su family. Pag nakabalik na ako sa pamilya Su, gagawin kong hindi kayo makapagpatuloy sa buhay o makamatay. Tama ang sinasabi. Talagang galing sa bibig ng aso. Lene, nagmumusmus ka sa aming dakilang Ginoo. 1,000 beses kang papatayin, hindi ito sayang. Talagang walang kwenta ang manghampas sa akin. Dahil sa pakikipag-ugnayan ng pamilya Su sa dakilang ginang, karapat dapat silang parusahan. Pag-aalay sa langit. Wawawa. Tapos na ang lahat. Lahat ay naayos na. Mula ngayon, ang pamilya Su ay iyong pag-aari. Itinalaga si Qin Su bilang si ng pamilya Su. Lahat ng gusto niya, tinulungan ko siyang makamit. Ayon po. Talagang masyadong matagal nang nabubuhay ang pamilya Su. Panahon na para pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Anong nangyari? Nawala ang pamilya Su. Ang buong Su Group ay kinuha ng Supreme Hall. Ang lahat ng pakikipagtulungan ng pamilya Ye at pamilya Su ay walang bisa na. Ang pagkawala ay hindi bababa sa 1 bilyon. Paano mangyayari iyon? Paano naman kikilos ang Supreme Hall? Magsalita ka na. Bumalik na si Ichen. Hindi ba siya sinunog namin 5 taon na ang nakalipas? Tumahimik ka. Itinago mo lang yan sa puso mo. Siguradong babalik siya para makipag-away sa ari-arian. Huwag mong kalimutan na may binigay na siyang utos sa iyo noon. Noong araw, wala siyang kapangyarihan o posisyon. Kung kailangan, gagawin ko pa ulit. Bakit tayo nandito, ang mahal nito? Malapit na mong malaman. Anong ginagawa ninyo? Ito ang pinakamataas na negosyo ng Jiangxing Group. Para kayong mga pulubi sa suot nyo. Bakit ka pa nandito? Jiangxing Group. Hindi ito tao ng pamilya Su. Ano bang alam mo? Alam mo ba na ang pamilya Su ay na-acquire ng Zhaizun? Bakit hindi ka pa umalis? Nakaaway mo ang isang malaking tao sa loob. Hindi nyo kayang harapin yan. Bakit kayo maingay? Manager, may 2 mababang uri dito na nagkakagulo. Aalisin ko sila agad. Tandaan, tayo ay mga tao ng supremong tindahan ngayon. Kung may gulo, itapon sila agad. Kung kailangan, patayin mo na. Kahit na mga tao ng supremong templo, hindi pwedeng basta-basta manakit. Ano bang alam ng isang alipin? Umalis ka na. Papayagan kitang matalo kahit 1 beses, maniwala ka. Isang tawag ko lang. Hahaha, akala mo sino ka? Ikaw ba ang tunay na Panginoon? Ngayon, susubukan kong tignan kung ano ang gagawin mo sa akin. Kahit na ikaw pa ang hari ng langit. Ito ay pag-aari ng pinakamataas. Alam ko na. Naintindihan ko na. Boss, may kailangan ka sa akin. Binulag mo ang iyong mga mata. Sino ba ang nilapitan mong banal? Kahit anong paraan ang gamitin mo, kailangan niyang patawarin ako. Kung hindi, huwag mong sabihin na ikaw.
Mabibigatan din ako. Sige, patawad na lang. Ayaw ko nang mangyari ito muli. Tinanggal ka na. Ihanda ang mga bagay mo at umalis ka na. Yichen, paano mo nakilala ang boss nila? Ako, nailigtas ko ang buhay niya noon. May utang na loob siya sa akin. Uy, ang basura mo pa ang lakas mong kumain dito. Ay nako, tignan ko nga. Sa isang kainan lang, siguro abuti ng 2 araw mong sweldo. Hindi maganda ang pakiramdam ng mapalaya sa pamilya, no? Ngayon, ako ang bahala. Humihingi ka ng patawad. Magpaalam ka sa akin ng isang paalam. Ngayon, ako ang bahala sa bayad sa pagkain dito. Haha, ako ang magbabayad. Walang kwenta makipag-usap pa sa basura na ito. Paano mo nakilala si Yichen Yu, Yichen? Sila ang magkapatid na sina Yizixing, di ba? Medyo may issue tungkol dito. Nasaan na ang mga waiter? Nasaan sila? Miss Ye, may gusto po kayong ipagawa. Kukunin ko po ang private room na ito, para sa kanila. Miss Ye, yung private room na ito ay ni Sir na ang nag-reserve. Baka gusto mong palitan ko ng ibang kwarto. Walang palitan, gusto ko itong kwarto. Ako ay mula sa pamilyang Ye. Ibigay mo ang presyo. Walang kulang sa akin kundi pera. Hindi ito tungkol sa pera, yan Ye. Ye, ito ay dahil nauna nang nag-book ang Ginoo na ito. Sasalita ako sa'yo. Bingi ka ba? Ngunit ang Ginoo na ito, bakit ka nang inis sa isang waiter? Ganyan ang ugali ng mga taga-Ye family. Kasama ka pa nila. Waiter, boss. Ay, bakit mo sinasabi na boss? Akala ng mga hindi nakakaalam, ikaw ang nagmamay-ari ng hotel. Gaya pa rin siya ng dati, mahilig magyabang. Sandali lang, darating na si boss. Makakain ka man o hindi, atras ka pa rin. Sige, maglalaro tayo. Sino mang matalo, matutong tumahol ng aso. Yichen, huwag tayong magpadalos-dalos. May kapangyarihan at impluensya ang pamilya Ye sa Zonghai. Baka mas mabuti pang umalis na tayo. Ibigay na lang ito sa kanila. Sasali ako sa pustahan, sino mang matalo, dapat nakaluhod at tumahol. Ikaw ang boss. Paalisin mo rin siya. Bakit ka nagmamadali? Natuto na tayong tumahol ng aso. Wala naman talaga. Pakipakiusap, mag-ingat sa mga salita at kilos. Si Ginoong Yichen ang pinakaginagalang na bisita namin sa hotel. Si Enye, Kinsu ang CEO ng Chansing Group. Wala akong karapatang paalisin sila. Paano naman pwedeng mangyari yon? Bakit ako ang CEO ng Chansing? Magandang araw, Ginoong Qin. Ito ang utos mismo ni Supreme na formal na pagtanggap. Kahit hindi ka pumasok sa trabaho, ang CEO ng Chansing ay palaging para sa'yo. Imposible, tiyak na nagkamali ka ng tao. Parang mga pulubi silang dalawa. Paano sila makakatanggap ng personal na pagtatalaga mula sa pinakamataas? Paulit-ulit, na pinapahiya ang aming bisita at CEO. Saan na ang hangganan ng pasensya? Ihagis sila palabas. Sandali lang. May usapan pa tayo, lumuhod ka. Magtataka ka bang ipapakuha mo ako sa tuhod? At matutong umungal tulad ng aso. Huwag kang lumampas sa hangganan, lumuhod ka. Gusto mo bang marinig ang maliit na tuta? O ang asong lobo at Tibetan Mastiff? O ano paman, magsalita ka ng kahit anong ingay ng aso. Nagalit si Ginoong Ye. Bakit hindi pa kayo tumawag? Yichen, ginagamit mo ang kapangyarihan ng iba. Wala kang magandang kamatayan. Sige na, sige na. Ang pangit ng sigaw mo, nanay mo. Hindi pa tapos ang usapan natin, abangan mo. Hindi ko na kayo istorbohin. Kumain kayo ng maayos, tawagin nyo lang ako kung may kailangan. Baka nagkamali ang boss. Paano ako magiging CEO ng Chansing? Hindi ko rin alam. Siguro dahil mas may panlasa ang Zaizun. Bakit niya ikaw tinawag na pinakamahalagang bisita? Mahabang kwento yan. Ipapaliwanag ko sa iyo ng dahan-dahan mamaya. Kumain ka na ng gulay. Hindi ko kayang lunukin ang sama ng loob na ito. Hindi ako sanay sa ganitong uri ng pagdaramdam mula pagkabata. Sabihin mo, bukas pupunta ako sa pamilya Qin para mag-alok ng kasal. Miss, noong una, mali ang tatay. Nawala ang kanyang pag-unawa sa iyong nararamdaman. Ngayon ay may malaking oportunidad ka na. Nakipag-ugnayan ka na kay Supreme. At naging CEO pa ng Tianqing Group. Sa hinaharap, ang pamilya natin Qin ay umaasa na sa'yo. Sa tingin ko kasi, siguradong pinapansin ni Supreme si Xiaoxi namin. Kung hindi, bakit niya ipapasa ang posisyon ng CEO sa isang babae na kasal na si Jai? Qin Tsui, huwag kang. Akalaing walang kaugnayan si Supreme sa akin. At saka, kasal na ako. Ang asawa ko ay si Yichen. Anong masama sa kasal? Kahit kasal, pwede namang makipagdiborsyo. Nang ikasal kayo, tumakas siya. Hanggang ngayon, dalaga ka pa rin. Makipag-usap ka ng maayos kay Zizun. Siguradong hindi siya magreklamo kung makakapag-asawa ka kay Zizun. Ay naku, kaya't ang pamilya natin, Qi, ay malapit ng umunlad.
Hindi ako maghihiwalay. Wala akong anumang kaugnayan kay Zizon. Ang puso ko ay para lamang kay Chen. Kung may isip ka, umalis ka na. Huwag mong hadlangan si Xiaoxi. Kung malaman ito ni Ginoong Zizon, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Uy, nandito pala kayong lahat. Ang saya naman dito. Anak, anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Halika, halika, halika. Upo na, maupo na. Ang walang pakialam mo naman. Napakadangal mong panauhin. Kahit dalawa kayo, hindi pa rin kayo makaluhod. Ang kawalang galang nyo talaga. Huwag po kayong mag-alala, anak. Ewan ko kung anong hangin ang nagdala sa'yo dito. Ano po ang maitutulong ng pamilya Qin sa inyo? Haha, matanda. Sobrang mapagpakumbaba nyo. Sa totoo lang, nandito ako ngayon para mag-alok sa pamilya Qin. Sa hinaharap kayo po. Ito po ay mga patay na sulat. Pakisilip po, ayan. Wow. 2 villa. 10 milyong cash. 1 milyong alahas. Ito ang mga ito. Bahagi lamang ito. Magtiwala ka sa hinaharap. Sa hinaharap, may suporta tayo mula sa pamilya Ye. Ang pamilya Qin ay unlad ng husto. Ay. Ikaw, walang silbi. Napakaliit ng mundo. Kahapon, hindi ko natapos matutong tumahol tulad ng aso. Ngayon gusto kong tawagin ka. May mahalagang bagay ako ngayon. Ang galit natin ay pwede nating ayusin mamaya. Ano sa tingin nyo? Sabi ko na noon pa. Masyado pang maaga para sa kapatid na babae na mag-asawa. Samantalahin ang pagkakataong ito. Bukas, isasama kita. Anong bukas? Imposible na umalis ngayon. Hindi ako maghihiwalay. Bakit mo pinapangalagaan ang basura na ito? Sino mang humahabol sa'yo ngayon, mas mabuti pa kaysa sa kanya. Ayaw ko ng sinuman. Ikaw lang ang gusto ko. Huwag mag-alala, walang makakapalit sa atin. Dalawa kayo, dapat ay may kaunting dignidad na ituwid mo. Bakit ka humihikbi? Anong panahon na ba ito? Ang alam mo lang ay ang pumatay at makipaglaban. Ngayon, ang tinitingnan ay mga koneksyon. Tinitingnan ay pera. Tingnan mong mabuti. Ito ang magiging wakas natin. Dapat ikaw ang umalis. Ngayon, ako ang pinuno ng pamilya Ye. Ako ang may kapangyarihan. Ang pinuno ng pamilya Ye ay hindi si Ginoong Ye. Kailan ka naging ganito? Nung lolo-lolo pa. Sobrang malapit na siyang mamatay. Anong nangyari sa kanya? Yung matandang yan. Nakahiga sa ospital ng halos kalahating taon. Ngayon, sa pamilya Ye, ako ang bahala, hindi mo kasalanan yan. Kung kasalanan mo, ipapabayad ko kayo. Ay naku, natatakot ako. Sinasabi mong walang kwenta ka. Anong klaseng asawa ang kinuha niya? Oh, tama na. Pagkatapos ng Grand Feast, personal kong pupuntahan si Qin Tzu para pakasalan. Sa oras na yon, excited na akong makita ang itsura mo. Haha. Xiao Xue, anong hinihintay mo pa? Bukas magpapakasal na tayo. Hindi sigurado na magpapansin ang Supreme sa'yo. Pero kung makuha natin ang koneksyon sa Ye family, mas angat pa ang Qin family natin. Hindi magyayari yon. Ikaw ay isang tao mula sa Qin pamilya. Matutong magbigay para sa pamilya. Itong mga taong walang hiya at makasarili. Sino ba si Ye Chenyu? Mapagmataas at makapangyarihan. Sa kanya, parang binibigyan lang siya ng papuri. At kayo pangang pinapayagan siyang pakasalan si Xiao Xue. Parang tinutulak niyo siya sa isang bangin. Wala kang karapatang makialam dito. Hindi na namin kayang tiisin ang buhay na ito. Magandang araw pero, araw-araw kang nakikipaglandian sa ibang lalaki. Kung hindi tayo maghihiwalay, mamamatay ako. Pinasisiksik mo akong pakasalan si Ye Chenyu. Anong kaibahan yan sa pagpapadala sa akin sa kamatayan? Tumigil ka, Xiao Jun. Kung lalabas ka ng bahay na ito ngayon, huwag ka nang bumalik kailanman. Hello, okay. Tinawagan ako ng chancing group para sa pulong. Sige, magmadali ka na. Kailangan ko rin ng oras. Pero dapat mag-ingat ka kay Ye Chenyu. Maliit ang puso niya. Siguradong maghihiganti siya sa'yo. Sige, mauna na ako. Ang pinakamagaling na nakakaalam kay Ye Chenyu sa mundo ay ako. Lily, narinig kong may sakit ka. Nandito ako para makita ka. Ikaw, anak ng labas, may lakas ka pang pumunta sa ospital para tingnan si Lolo. Kamag-anak tayo. Magkapatid, ako'y ligaw na tao. Gusto kong tingnan ang medical record ni Lolo. Wala kang pakialam dito. Huwag mo akong istorbohin habang pinapainom ko si Lolo ng gamot. Sa unang tingin, nakakainis ka na. Huwag ka munang uminom. Aba, ito ang gamot na inireseta ng master. Huwag kang magbulaan.
Ito ay isang himalang gamot, talagang epektibo. Hindi lang ito nagastos ng pera, mayroon ding. Patuloy niyang nilalason ang buhay ni Lolo. Huwag kang magbulaan. Sino ang pumasok dito? Palayasin si Ye. Ayokong makita siya. Walang duda na siya ay nandito para makipag-agawan sa ari-arian. Ang ari-arian ay para kay Kinyon. Kahit na ito ay edonate, hindi siya makakatanggap ng kahit isang sentimo. Ayaw kong makita siya. Hindi ko kukunin ang pera ng Ye family. Kung kailangan akong umalis, okay lang. Ngunit may isang bagay na kailangan kong sabihin. Tungkol sa gamot na ito, ikaw ay nag-imbento. Ang gamot na ito ay may kinhwa at dugo. Maaari itong magpasigla sa tao sa maikling panahon, hindi lamang hanggang kamatayan. Sabi ko na sa'yo, pag nakain ka na, masama ang pakiramdam mo. Lolo, huwag po kayong makinig sa mga nakakatakot na balita niya. Ako po ang inyong apo, kaya po hindi po ako matatakot. Ako na po ang nagsasawa. Bahala na po kayo kung maniwala kayo o hindi. Hello, lahat ng bala sa kanan, pababa sa ilalim ng lupa. At saka pa. 3 araw mula ngayon sa Chansing Hotel. Sige po. Ang gamot na ito ay may kasamang kinhwa at blood essence. Mabilis nitong mapapasigla ang tao. Hindi lang nito pinapawi ang iyong sakit. Sa katagalan, maaari itong maging sanhi ng kamatayan. Lolo, anong nangyari sa'yo? Tingnan mo kung ano ang kakainin ngayon. Gutom na ako, talagang ayos ka lang ba? May utos po ba ang Ginoo? Suriin mo. Paano naman mapagkakatiwalaan ni Chen yon? Ito ang pinaghirapan kong kunin mula sa ibang bansa, mga high-end na bagay, na pinaghirapan kong makuha. Ginoo at ginang, nagsimula nang magduda ang amo sa'yo. Magbigay ka sa akin ng utos, na makipag-usap sa kanya. Ano ba yon? Lahat ito ay dahil kay Chen na yon. Kung hindi dahil sa kanya, paano magdududa ang lolo sa atin? Mukhang kailangan na lang nating dagdagan ang dosis. Basta't mamatay ang matanda ng mabilis, walang makakatuklas sa atin. Lene. Ito ang aming business department. Pangunahing responsable ito sa mga external na gawain. Dito naman ay ang planning at operations department. Pangunahing responsable sa pagpaplano at operasyon ng kumpanya. Si Enye. Kien, mayroon pa bang hindi naintindihan? Wala na, salamat po. Napakabait niyo. Ang mga ito ay mga utos mula sa pinakamataas. Ang pinakamataas ay mayroong isang piging sa Chansing Hotel sa loob ng 3 araw. Nasa listahan ng mga imbitado si Enye. Kien, kung nais mong pumunta, maaari nating isama ang mga tao mula sa pamilya Kien. Sige, ipapaalam ko sa kanila. Ay nako, ay nako. Anong ingay yan, anong nangyari? Lumabas na ang listahan para sa huling piging sa 3 araw. Isang tao lang ang nasa listahan, si King Sui. Wala ni isa sa pamilya natin sa listahan. Siguradong si King Sui ang may kagagawa nito. Naku, itong si Sui talaga. Isang pamilya lang tayo, di ba? Sobrang labis na ito. Bumalik ka pa. Kung hindi dahil sa mga kalokohan mo, paano kami makakapunta sa pambansang bankwet? Bumalik lang ako para mag-ayos ng mga bagay. At sino ang nasa pambansang bankwet na mas mataas pa sa akin? Nagmamalinis ka pa, kung hindi dahil sa mga sabuatan mo. Hindi mawawala ang pangalan ko sa pambansang bankwet. Sa pamilya Qin, bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Sinabi na sa akin ni King Lan, na maaari kong isama ang pamilya Qin. Ngunit hindi ko inasahan na ikaw pa. Mukhang wala na akong dahilan para isama ka. Nagmamatigas ka na Ikaw na bagong siye. Nagtuturo ka na sa mga nakatatanda. Kung talagang kasama mo ang pinakamataas, akala mo ba'y maaari kang mangibabaw sa akin? Kung ganoon, pumayag ako sa alok ni Xiao. Bukas ay kukunin ka ng pamilya Ye. Pagkatapos ay pag-uusapan na natin. Anong ginagawa mo? Ibend mo siya para sa akin.
Anong ginagawa mo? Ibind mo siya at itigil mo na. Ganito ang paraan ng Qin pamilya. Talagang nakakainis. Walang puwang ang opinyon mo dito. Lumayas ka, kung hindi, isasama kita sa pagkakabuhol. Hindi ka kayang pantayan ng sasakyan. Hindi ka rin kayang pantayan ni Xiao. Tingnan mo, si Xiao, sa isang galaw, 100 milyon na. Ikaw, ano ang mayaambag mo sa pamilya Qin? At mula nang maging CEO siya, wala siyang naidulot na kabutihan sa pamilya Jin. Sa halip, nalugi pa ang mga naunang pakikipagtulungan. Tanging sa pag-aasawa sa Ye Chenyu, maisa sa katuparan ang pinakamalaking halaga. Si Xiaoxu ay pamilya niyo. Ano ang tingin niyo sa kanya? Isang kasangkapan para kumita. Ikaw, walang galang na hayop. Gusto mo ring turuan ako. Ikaw, turuan mo siya. Sige na, huwag nang pagod. Walang halaga ang transaksyong ito. Lolo, panahon na para uminom ng gamot. Kunin mo na, ayaw kong uminom ngayon. Pero kung hindi ka uminom ng gamot, paano gagaling ang sakit mo? Sabi na, walang multa. Matanda na at hindi pa namamatay. Ayaw nang inumin ang alak pero pinipilit ang gamot, di ba? Kahit ayaw mo, kailangan mong inumin ang gamot na ito ngayon. May lason ba ito? Walang takot, sasabihin ko sa'yo. Ito ay lason. Kailangan mong mamatay. Para makilala ng pamilya Li ang ating sambahayan. At ang tagapangalaga ay tao rin namin. Hindi ko alam kung nagtagumpay ba ang kapatid ko. Bihirang bisita, Yan Ye. Song, sabihin mo, sumama ka sa akin. Anong kailangan? Ginoong Ye. Salamat sa iyong kabaitan dati. Ngunit may asawa na ako kay Chen. Kaya umaasa akong mauunawaan mo. Haha, Yan Ye. Qin. Ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Nais ko sanang huwag mong ilipat ang galit mo. Sa aming pamilya, ang Qin, maliit na bagay lang yan. Sa katunayan, wala naman tayong matinding alitan. Ginoong Ye, sana'y magpakaseryoso ka. Yan Ye. Qin, huwag ka namang maging ganito. Ngayon, ako na ang namumuno sa pamilya Ye, si Ye Chenyu. Hindi yung walang kwentang Ye Chen. Di ba't mas maganda ang sumama sa akin sa yaman at kasikatan? Ye Xiao, humihingi ako ng paumanhin pero hindi ko kayang sumunod. Sige na, sige na. Dahil nagpunta ka dito ngayon para humingi ng tawad. Hindi ba't hindi masama kung magbigay ka ng isang baso ng alak? CJ. Hahaha. Ayos lang, Miss Qin, magaling ka sa pag-inom. Iwanan mo na yan dito. Hayaan mong pahirapan kita ngayon, magandang dilag. Tama na. Ye Chen, anong gusto mong mangyari? Anong ginagawa mo? Ye Chanming. Paulit-ulit na kitang binabalaan. Nakangarap ka pang siraan ako. Ayos na, kalimutan mo na. Walang anuman, Ye Xiao. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na gawing biro ang mga bisita ko dito sa Liji ng Cardiff. Nakuha mo na ba ang tapang ng oso at leopardo? Sabi ko, Old Zhang. Ngayon, pinagsamantalahan ako dito sa iyong lugar. Kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon. Huwag mag-alala, Yaong Ye. Ang tungkol sa iyo ay tungkol din sa akin. Ngayon, hindi makalalabas nitong hayop na ito sa pintuan. Maliit na bagay lang. Ganito kalakas ang loob mo. Huwag nang mag-aksaya ng salita, huwag magulo sa aking teritoryo. Nagtangkang gumawa ng masama sa asawa ko. Hindi ba dapat ko siyang saktan? Lenwei, anong katayuan ni Ye Xiao? Anong klaseng babae ang kailangan niya? Walang paraan na mapansin niya ang asawa mo na ganyan. Kung siya ay mapapansin, swerte niyo na lang iyon. Subukan mong ulitin iyon. Sandali lang, Ye Xiao. Sasabihan ko na ang tao na alisin ang taong ito. Ay, huwag magmadali. Rui Chen, huwag mong sisihin ako kung hindi kita naabiso. Ang ihingi na ito ng kaidi ay pagmamay-ari ng Zhezon Electronics. Kung tinawag ka ni Manager Zhang. Natatakot ako sa Zhezon Hall. Mabuti at natatakot ka, dahil pareho tayong apelyido na Ye. Ngayon, linisin mo ang sapatos ko ng maayos. Papalayain ko kayong dalawa, paano? Ye Chen, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Naasar si Ye Xiao sa walang silbi. Wala na itong silbi.
Anong nangyari? Si Axia, bakit ka nandito? Si Echan, ang hayop na ito, naglagay siya ng gamot sa iyong inumin. Kung hindi ako dumating ng maaga, ikaw ay. Ichang, dalhin mo ako palayo dito. Umalis na tayo. Ako na bahala ngayon. Ay, Ichang. Nakausap ko na si Mo, sinabihan ko na. Wala pa siyang oras. Sige, hintayin ko na lang si Laulo. Tingnan natin kung ano sasabihin nila. Anong nangyayari? Hindi pa rin ginagamit ni Mo yung baril niya. Nauntog siya sa maliit na gago na to. Ay naku. Sinong walang pakialam? Laumo, halika na. Asawa, baka nagkamali ka lang. Yung taong nasa harap mo, ay ang pinakamahalagang matanda sa aming tahanan supreme. Kaibigan. Ikaw ay ang tahanan supreme. Ito, ay isang asong walang halaga mula sa pamilya lang naman. Paano mangyayari iyon kay Ginoong Supremo? Naiintindihan ko na, kaya pala ibinigay ni Ginoong Supremo ang Chansing Group sa sinuman. Siyempre ikaw yon. Ginawa mo iyon para umangat. Matagal mo nang ibinigay ang iyong pagsisikap kay Ginoong Supremo, si Lauho. Laumo, durugin mo ang bunganga ng asong iyon. Ang batang ito, dahil sa ilang pera, nagmamatapang na mangarap. Stang ina, saktan mo ako. Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari? Itong si Ye, ang panganay ng Ye pamilya, ay inang kumpanya natin. Hindi lang iyon. Siya ang panganay ng Ye pamilya, isa sa 3 malaking angkan, at malakas ang kapangyarihan, kaya't kayang makipag-ugnayan sa lahat. Kung natatakot ka, aminin mo na lang ang pagkakamali mo, at pasayahin mo ako, baka mapapatawad pa kita. Diamond E. pa nga. Lene. Nakangiti pa rin si nanay dito. Yung batang yon, akala mo siya ang masakit sa akin. Kung masakit, umalis ka na agad sa akin. Huwag ka nang lumapit sa akin. Basta makita ka lang, sasalubungin kita ng suntok. Maghintay ka lang, gago ka. Malambing. Ang dalawang ito ay mga mahalagang bisita ko. Kung makakasakit ka sa kanila, kaya mo bang tanggapin ang mga kahihinatnan? Dalawang Ginoo. Hindi ninyo nakilala ang isang dakilang tao. Pakiusap, lumipat kayo sa ibang daan ng reklamo. Tandaan niyo ang dalawang ito. Sa susunod na bumisita kayo, may masarap na pagkain at inumin. Umalis. Anong hangin ang humihip kay Yeji ngayon? Paano ka nagkaroon ng oras para magtangkilik? Ano ba ang relasyon ninyo ng Ginoong Supremo? Ginoo. Ang Ginoong Supremo at si Yeji ay matalik na magkaibigan. Ang nawawalang tao. Ay. Huwag na nating pag-usapan yan. Bakit ka nag-isa dito ngayon, mahal? May kinalaman ito sa isang bagay. Natatakot akong gamitin ni Ye Tianyu ang kapangyarihan ng pamilya Ye. Nahihirapan si Qinting. Bakit hindi mo ako tinawagan? Paano kung may nangyari? Ayaw kong maging pabigat sa'yo. Walang anuman. Asawa, lumabas ka muna. May mga bagay akong pag-uusapan kay Lau mo. Dumating si Ginoong Di para makipag-usap sa akin. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo para iligtas ang pamilya Ye. Anong nangyari kay Ginoong Ye? Siya ay minsang nakontrol ni Ye Tianyu at Ye Zixin. Hindi lang iyon. Parang naglagay pa sila ng kulam sa lolo. Kaano-ano ito? Huwag mag-alala, Ginoo. Si Lau mo ay tiyak na hindi mabibigo sa misyon. Ginoo, may panganib ba sa misyon na ito? Ang pagsagip at pagbabantay ay hindi ba palaging gawain ng inyong buhol? Ibigay mo sa akin at titingnan ko. Ay, hindi ko kayang gawin yon. Huwag mag-alala, hindi ko iniisip ang tungkol kay Baye, basta't gawin mo lang ng maayos. Hindi ka pababayaan ng Zai Zundian. King Xu. Yichen, ako ba ay nagdulot na naman sa iyo ng problema? Anong sinasabi mo? Basta tungkol ito sa aking asawa. Hindi ko ito itinuturing na problema. Hoy! May nangyaring masama. Nang binigyan ng lason si Ginoong Ye. Sige, pupunta na ako. Makipaghiwalay na tayo. Paano mo nalaman? Ngayon, dapat ka nang maniwala. Hindi ko akalain na ikaw ang nasa panig ko sa huli. Yichen. Hello, si Yichen yung ang nagpadala, di ba? Siya ang punong guro ng Supreme Hall.
Hindi ganun katanga si Yachenyo. Sino ang gustong ilagay ako sa panganib? Ibigay mo ang lahat ng alam mo. Ito na ang huli mong pagkakataon. Mahal na Ginoo. Sa mundong ito, sino pa ang may lakas ng loob na hamunin ka? Anong tawag mo kay Yelingwang? Matandang tao, si Chen. Talagang karapat dapat siyang tawaging walang kapantay na guro. Hindi ito possible. Kailan mo natuklasan na galit ako, guro? Hindi na ito kailangan. Nasaan na ba talaga si Mingwang, sabihin mo na. Nagpakamatay ba siya sa pamamagitan ng lason? Anong nangyari kay Chen? Hindi naligtas ang ospital. Dadaling kita pabalik sa Zaizundian ngayon na. Hindi ko akalain na sa loob ng ilang taon. Ikaw na ang naging may-ari ng Zaizundian. Noon, talagang nagkamali ako sa'yo. Xiaolan, huwag na nating pag-usapan ang mga lumang bagay na yon. Hindi ko inasahan na may mangyayari. May mga tao palang gustong iligpit ako. Sino ba talaga itong Ningwang? Hindi mo na kailangang malaman iyon. Ang labis na kaalaman ay hindi makabubuti sa'yo. Bukas na ang huling banquet. Sana matulungan mo ako. Chenyu. Anong sinabi mo? Nawala ang Ginoo? Kanina umaga, nagpadala ako ng katulong doon. Pumanaw na ang Ginoo. Nakacheck na ba sa sige? Walang nahanap na anumang bakas. Wala. Ang Ginoo ang nagbabantay sa CCA sa kwarto ng may sakit. Hindi alam kung sino ang nag-delete. Ano bang kinakain nito? Ang pangalan niya ay Chen Jing. Sino ba talaga ang gumawa ng subway? Alam mo ba? Yeshao, huwag kang magalit. May ideya ako kung sino. Ako. Baba na ako. Saan pumunta si Icheng? Paano ko ba alam? Pero paano ka pumasok? Sa buong lungsod. Wala pang lugar na hindi maabot ng pamilya Ye. Ito si Siri. Walang anuman, tanungin mo lang ako at sasagutin ko. Ay naku, tama na. Kami ay mga tao ng pamilya Ye. Pakitandaan ang inyong imahe, okay? Walang anuman, yan Ye. Kien, ngayon kami ay... Yaya, huwag kang mag-alala. Nawala ko na ang lahat ng lason sa katawan mo. Magpahinga ka muna sa ibang bansa. Kapag natapos na ako sa mga gawain ko dito, sasabihin ko sa'yo na bumalik ka. Yichan, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Dahil wala ka namang problema. Hayaan na lang nating lumipas ang nakaraan. Hello, Kyulan, anong nangyari? Patay na ako. Ano ang nangyari sa green tea? Itong si Ichenyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang emosyon. Ang hayop na ito. Tianyu, ang pinakamahalaga sa atin ngayon ay mahanap ang matanda. Kailangan mo siyang ibalik. Sa puntong ito, ang matanda ay isa na lamang walang silbing presensya. Ang tunay na bagay ng pamilya Ye ay talagang nasa kamay ng isang matandang tao. Ang huling hapunan ay gaganapin ngayong gabi. Sa oras na yon, ang huling hapunan ay maglalabas ng plano para sa bidding ngayong taon. Malinaw ang relasyon ni Kim Tsui at ng huling hapunan. Kung papayagan siyang pumunta sa huling hapunan, takot akong magiging hindi ito pabor sa atin. Tama ka, Tianyu, talagang nakikita mo ang mga bagay ng malinaw. Tara, sumali tayo sa huling hapunan. CJ. Ito ba ay si Lidaxia Ji ng Chanlong Group? Matagal na kitang narinig. Magandang araw, Ginoo. Uy, Ginoong Li. Dapat ba ay nandito siya sa ganitong okasyon? Ang aking ama ay hindi maganda ang kalagayan kamakailan. Siya ay nagpapagaling pa. Hahaha, ganun ba? Walang anuman, nakakakilala ako ng isang mahusay na manggagamot. Maaari kong ipakilala si Yanje. Li sa oras na yon, salamat ng maaga. Matagal ko nang narinig na napakaganda ni Yanje. Lei, ngayon talagang totoo ito. Yechenyu, anong ginagawa mo? Saan galing ang asong babae na ito? Bakit niya pa ako sinisilo? Ano ang sinasabi mo? Wala akong anumang kaugnayan sa kanya. Huwag kang magpalusot. Bukas ang bibig ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong lakas ng loob na manghingi ng tawad kay Yanye? Li ng Chanlong Group. Humihingi ng tawad kay Li Tianyu.
Ikaw, walang kwentang lalaki. Dumating na ang dakilang kinluan ng Zizun Hall. Ang mga hindi karapat-dapat, tumahimik kayo. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa dakilang piging? Sobrang lakas ng loob. Dakilang kinluan, lahat ito ay isang pagkakamali lang. Magpasensya muna kayo, sige. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga bisita na naglaan ng oras upang makadalo. Pangalan ng pinakamataas na tao. Malugod kong tinatanggap ang inyong pagdating. Ginoo Kinluan, nais ko sanang magtanong, sa piging ng pinakamataas, bakit hindi pa rin nagpapakita ang ating pinakamataas na tao? Ha? Ay, Junjun. Hindi mo kailangan malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay nandito ako para iligtas ka. Sandali lang. Dumating na ang sasakyan mo. Ito ang nawawalang pera nila. Naghintay ako sa iyo ng matagal. Sa wakas, nandito na. Talaga namang, hindi mo ba ako pwedeng payagan na iligtas ang tao ng mabilis? Hindi ka makakahanap ng kamatayan. Bakit ikaw lang mag-isa? Para sa mga maliit na kalokohan mo, ako lang mag-isa ay sapat na. Umalis ka na. Huwag mo na akong pakialaman. Hindi ka nila kalaban. Mukhang pamilyar ka. Oh, batang doktor ng lason. Sino ka ba at paano mo nalaman? Matagal na akong naglalakad sa mundo ng martial arts. Sino ba ang hindi nakarinig na? Alam mo na, bakit hindi ka nalang umalis agad? Magagamit pa ba ang nakarinig? Sa katotohanan, isa ka lang ding manggagamot sa mundo ng martial arts. Batang ito, naghahanap ka ng kamatayan. Gusto kong makita. Sa dami ng mga eksperto at makapangyarihang narito, para mo kaming niloloko. Yi Chenyu, paulit-ulit mong tinutukso. Ano ba talaga ang layunin mo? Ginoo Kinluan, sa tingin ko, walang halaga ang grand feast na ito. Gusto mo bang magpakamatay si Yi Chenyu? Ginoo Kinluan, nagbibiro lang ako sa'yo. Huwag kang masyadong maingay. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Ang sabi mo naman, hindi mo makikita ang Supreme. Nasa isip ko'y nag-aalala ko. Ngunit huwag mo akong sisihin kung masakit ang aking mga salita. Magsalita ka na. Kung may kailangan, sabihin mo na. Ngayon, ang mga mataas na opisyal ay nagtipon-tipon. Ngunit ang kagalang-galang na ito ay hindi pa rin nagpapakita. Walang respeto sa aming mga tao. Sinasabi na ito ay para sa hapunan ng kagalang-galang na ito. Nagsakripisyo ako ng isang malaking negosyo na mahigit sa 10 milyon. Ginoong Kinluan, ano bang palabas ang ginagawa ng aming mahal na pinuno? Pakiusap, maghintay lang kayo ng kaunti. Ang aming mahal na pinuno ay abala sa mga bagay. Darating siya sa lugar mamaya. Ginoong Kinluan, ang aming mahal na pinuno ay mataas ang katungkulan at kapangyarihan. Maaari tayong maghintay ng kaunti. Ngunit tungkol sa tema ngayon, hindi ba dapat natin itong itulak ng kaunti? Ano ang tinutukoy mo? Siyempre, ang proyekto ng Auhai New City ay nagbid na ngayong taon. Tama ang sinabi ng dalaga. Narinig ko. Ang Auhai New City ay isang pambansang proyekto ngayong taon. Ang taunang hapunan ng mga hari ay magkakaroon ng bidding sa proyekto sa lugar. Ay naku, hindi na ako makapaghintay. Panginoong Peng, itago mo na ang laway mo. Sa lakas ng pamilya Xing, kaya mo bang ubusin ang ganitong kalaking cake? Ah, hindi. Yeshao, hindi iyon ang ibig sabihin ng tatay ko. Kung ikaw ay makakakuha ng bid, masaya pa nga kami sa pamilya Qin. Walang dahilan para hindi tayo maging pamilya. Ay, tama ang sinasabi ni Yuer. Inutusan na ng Ginoo ang tungkol dito. Tungkol sa proyekto ng Auhai New City, kailangan nating maghintay hanggang siya ay personal na dumating. Pang-opisyal na magsimula. Hindi naman siguro si Ginoong Kinluan ay naghihintay ng balita. Matagal nang narinig na may malapit na relasyon ang Ginoong Zaizun at si Kinsu. Pati na rin ang Tianxing Group ay nakapangalan sa kanya. Hindi naman siguro siya magtatangkang gumawa ng lihim na operasyon. Sabalit, bakit hindi ko nakita si Kinsu ngayon? Si Kinsu, marahil hindi pa nga siya nakatanggap ng imbitasyon sa Zaizun Banquet. Hindi mo naman talaga iniisip, yung mababang uri na nagpapalugi ay makakakuha kaya ng pabor mula sa pinakamataas. Oy, mag-ingat ka sa salita. Si Kinsu ay inanyayahan ni Haring Supreme. Kung matatalo siya, mag-ingat si Lord Supreme na hindi sisihin si Ginoye. Magpakitang gilas ka, pero mag-ingat ka rin. Sino ba ako? Ako ang Haring Supreme na sumunod sa utos ng langit. Lene. Ito ay isang palo para kay Chenyu. Sino ka para mag-inday sa aking dakilang templo? Talagang hindi mo alam ang iyong kapalaran. Mahal na Ginoo, ano bang sinasabi ninyo? Kakatwa lang po iyon, walang masama. Sabi ninyo, kahit nabigyan niyo ako ng 10 tapang, hindi ko pa rin kayang mag-alsa laban sa inyo. Mga alagad ng dakilang Ginoo, makinig. Hulihin si Ishen. Oh, mahal na Ginoo, pakinggan mo akong ipaliwanag. Wala akong intensyon na hindi ka igalang. Katatapos mo lang sabihin, ipinapasa ko ang bagong proyekto ng Auhai New City kay Kinsu. Para sa lihim na operasyon. Tama ba, binabati kita? Tama ang hula mo ah. Ipinahayag ko na ang lahat ng gusali ng Prestige Store.
Ang bagong proyekto ng Auhay New City ay ganap na ipapasa sa Tianxing Group. Mahal na Ginoo, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Masyado namang halata na pinapaboran mo ang babaeng iyon. Ang Auhay New City ay pag-ari ng aking pinakamataas na tindahan. Ikaw, isang tao mula sa mababang pamilya ng Ye. Ano ang karapatan mong manghimasok sa akin? Bitawan mo siya, Ginoong Mataas. Ano ang karapatan mong hulihin ang kapatid ko? Bitawan mo siya. Tama, Ginoong Mataas. Hindi ba't labis na ang ginagawa mo? Kung mayroong tao na nagnanais na agawin ang ari-arian, kahit ang sariling lolo niya hindi niya pinatawad, dapat bang parusahan? Hindi lang iyon. Sa araw na ito, maging siya ay personal na nagbigti kay King Su. Totoo na inagaw niya si King Su. Paano ko naman maaring lasunin ang sariling lolo ko? Ye Xiao, sinabi ko bang ikaw ang nagpalabas kay Moto? Naglakas loob kang pasabugin ako. Anong masama sa pagpapasabog sa'yo? Hindi kita pinatay, iyon na ang awa ng Supreme Hall. Bola-bola lang. Wala kang ebidensya. Kailangan mo ng ebidensya, di ba? Sige. Ako si Yu Jiao, ang pinuno ng Ye family. 2 taon na ang nakalipas. Dahil sa mga di makadiyos na inapo, sina Ye Qianyu at Ye Zixing, naglagay ako ng lason. Pinagsamantalahan ang dalawa. Nais na patay nako sa pamamagitan ng lason. Nagnanais na agawin ang posisyon ng pinuno ng Ye family. Ngayon ay nailigtas na ng kagalang-galang na Ginoo. At dinala sa ibang bansa para magpagaling. Ang mga nabanggit ay lahat totoo. Ito ay patunay. Bihira nang lumabas ang matandang Ye nitong mga nakaraang taon. Mayroon palang ganitong lihim sa likod nito. Ye Qianyu, ano pa ang masasabi mo? Maging kontento ka na, Ginoo. Nanawagan ako sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay. Basta't sinabi ni Ginoong Ye bago umalis. Na huwag masyadong magmadali sa pananakit. Salamat sa iyong kabaitan, Ginoong Zaizu. Simula ngayon, ay freeze ang 80% ng mga ari-arian ng pamilya Ye. Si Yi Chen Yu ay mahal na Ginoo, kaninang sinabi ninyo na ibibigay ang proyektong iyon sa aking anak na babae. Totoo ba ito? Si King Su ay nagputol na ng ugnayan sa pamilya Qin. At wala na kayong kinalaman dito. Natapos na ang huling banquet. Mag-uwian na kayo. Bakit naisipan ni Ye Xiao na pahalagahan ako ngayon? Tingnan mo ang sinasabi mo. Hindi naman ito dahil sa katawan mo. Ano bang meron sa kapatid ko? Sabihin mo. Sinasabi ko sa'yo, pagsisilbihan kita ng maayos. Huwag mo akong pag-usapan tungkol sa babaeng iyon. Anong nangyari? Sila King Su at Yi Chen ang may kasalanan. Yung dalawang iyon. Sa pagkakataong ito, nalugi tayo ng hindi bababa sa ilang bilyon. Paano naman nila nagagawa ito kay Ye Xiao? Sai. Kanina, sinabi mo bang gusto mong maging si Lu Zailin? Walang problema. Pero kailangan mo munang tulungan akong ayusin ang isang bagay. Sinasabi mo ba ang tungkol kay King Luan ng Zai Zundian? Bakit sobrang pabor sa akin? Gusto mo talagang malaman? Dahil ako ang kataas-taasang pinuno. Paano mangyayari iyon? Nagbibiro lang. Tingnan mo kung paano ka natakot. Talaga namang, dapat may hangganan ang pagbibiro. Mahal na pinuno, ngunit siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong silangang dagat. Paano mangyayari na ikaw ito? Ngunit, ang anyo ng dakilang Ginoo, ay talagang medyo kahawig mo ah. Tama, may meeting pa ako mamaya. Maghintay ka dito sandali. Asawa, ikaw. Kanina ako ay. Bakit ka nandito? Hindi ka tinatanggap ng Tianxing Group. Paano ka makipag-usap? Ikaw ba ay pulis? Bayaw, hindi ka naman nahihiya, di ba? Matagal na kayong kasal ng ate ko, pero hindi pa kayo nagkasama, di ba? Naghintay ka ng matagal. Talagang nahirapan ka, ano? Kung hindi, hayaan mo akong tulungan kang maglabas ng sama ng loob ngayon. Huwag mo akong lokohin ng ganyan. Sabihin mo, ano ba talaga ang layunin mo? Nandito ako ngayon para humingi ng tawad. Paano mo ako maapologyahan ng ganito? Sa pamilya Qin, laging ang ama ang nagdedesisyon. Ikinalulungkot ko ang ginawa ko sa iyo noon. Sa kabila ng lahat, pamilya pa rin tayo. Kapag ininom natin ang basong ito, walang natirang hidwaan sa atin. Sige, tagay. Hi. Anong nangyari? Tapos na.
Hi. Anong lugar ito? Yizikse. Si Qin Xiaoyue, palibhasa't ikaw ang ipinadala nilang inutil. Kahit na nadulas ka pa sa ganitong maliit na bagay. Huwag nang magsalita pa, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, gusto kitang patayin. Bakit, gusto mo pa akong patayin? Nasira mo ang aming pamilya yen ng daang milyon na halaga. Hindi kita papatayin, di ba? Hindi pwede. Kung hindi ka mabubuhay, mabuhay ka na lang. Noong isang malaking sunog noon, hindi ka namatay. Swerte mo talaga. Kailangan kitang patayin bago ako sunugin ng boss. Dahil sa unang pagkakataon mo, papaalisin kita. Lolo, siya ba ang aso mo at Nielin? Siyempre naman, gamitin ang gamot na iyon sa matandang iyon. Ngunit ang sikat na Cheng Xiang, sadyang inihanda ang Wang Chuan Duan Hunsan. Kakahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas. Walang paligoy-ligoy. Kung ganyan ang iniisip mo sa kanya, sige, sumama ka na sa kanya. Kakalabas ko lang. Paano ito posible? Akala mo ba ang mga trick niyo ni Qin Xiaoyue ay sapat na sa ganitong laban? Tao, huwag nang sayangin ang iyong lakas. Guro, naayos ko na ang lahat ng tao mo. Paano ito posible? Mayroon akong higit sa 100 tao na naipagalaw. Talaga namang matigas ang ulo mo. Sa kakayahan ni King Luan, maaasikaso niya ang mga mababangis mong tauhan. Hindi ba't napakadali niyan? Sino nang naglakas loob na umatake sa Supremo? Ang tapang mo. Isa kang walang silbi. Ano nang meron ka sa harap ko? Ito ay tunay na Supremo ng tindahan. Supremong Yi Chen. Anong sinabi mo? Si Yi Chen ay ang Supremo. Anong kalokohan to? Siya ay isang asong itinaboy ng aming pamilya, ang Ye. Sampalin mo siya. Nagsasalita ng may pang-insulto sa kataas-taasan. Napakalakas ng loob mo. Yi Zixi. Kung hindi ako kataas-taasan, paano ko maipapagalaw ang mataas na antas ng hukbo ng kataas-taasan? Kung hindi ako kataas-taasan, paano ko mapapaposisyon si Qin Tsui bilang C ng Jiangxing Group? Huwag ka nang pahirapan, ate. Ako pa rin si ate. Kailan mo ako naging parang nakababatang kapatid? Lahat yan ay ideya ni Echeni. Wala kang kinalaman dito. Hindi na kailangang sabihin pa. Nabigay ko na ang lahat. Marami na akong binigay sa'yo. Pero hindi dapat, hindi pwedeng pumatay sa'yo. Paano haharapin ang taong ito, Supreme? Gusto kong tuluyang mawala siya sa Zuhai. Huwag. Sa loob ng 1 linggo, gusto kong tuluyang mapawi si Yejing, walang hadlang, sundin ang utos. Sos! Putang ina, nasa critical na oras na tayo. Nasaan nang aba si Ezixin, yung walang kwentang babae? Sabi niya kahapon, binigyan niya si Yeshao ng gamot. Tiyak na si Yeshao ang tinutukoy. Nang ihatid ko siya kay Titaxin, hindi na siya ginising. May nakakita kay Yichen sa labas. Mukhang nagkamali si Ezixin. Mukhang may plano talaga si Yichen. Ginoye, huwag kang mag-alala. Sa impluensya mo sa Zonghai, si Yichen ay para lang sa isang iglap mapapatay. Tumahimik ka. Si Yichen ay isang langgam lang. Ngunit sa ngayon, ilang mga kakumpetensya. Hindi ko alam kung bakit. Bigla silang nagkaisa para supilin ang negosyo ng pamilya Ye. Alam mo bang gaano kalaki ang lugi ng pamilya Ye? Ito si Xiao. Anong dahilan kaya nakakunot ang iyong noo? Sino ang naglalaro dito? Lumabas ka dito, sino ka? Sino ang mag-akalang ikaw ito? Ye Xiao, matagal na tayong hindi nagkita, Ye Xiao. Narinig kong mabuti ang iyong kalagayan kamakailan. Sigurado akong alam mo na ito. Tama. Sa kasalukuyan, ang pamilya Ye ay tinamaan ng sabay-sabay ng ilang malalaking pamilya. Mayroon talagang nagmamanipula sa likod nito. Kung gusto nating makahanap ng solusyon, mayroon akong mungkahi. Ginoong Chen, noong huli ay nakataka si Qin Tsui sa iyong pagkakamali. Sa pagkakataong ito, hindi ka na ba mabibigo? Hindi nakakahiyang matalo sa taong iyon, ang pinakamataas. Ngayon, huwag mag-alala si Young Master Ye. Ipagkakatiwala ko sa akin. Ano nang ginagawa nitong batang ito dito, nagkukunwaring santo? Sino si Young Master Ye na ito? Hindi ko siya kilala. Ilagay na. Siya ay ang kilalang doktor ng lason, si Ginoong Chen Longxiang. Siya ang taong ipinadala sa atin mula sa itaas. Ng taong iyon na nakatataas. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam, mag-sorry ka na.
Paano naman mangyayari yun? Si Chen Longxiang, ang masamang doktor, ay lampas na sa 50 taon. Paano magiging siya yung batang ito? Ang natatanging lihim ko sa pagpapahaba ng buhay. Di mo basta-basta makikita ito, ordinaryo lang. Ginoo Chen, yung sinasabi mong paraan para masira ang sitwasyon. Yung paraan mo kanina. Xing, narinig mo na ba ang tungkol sa Tianlongjing? Kaibigan, si Uncle Lee malapit ng pumanaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Sir, may mga bagay kang hindi alam. Matagal nang pinamamahalaan ng aking ama ang Tianlong Group. Dahil sa labis na pagod, siya ay nagkasakit. Ngayon ay tinamaan na siya ng malubhang tuberculosis. Maging ang mga Diyos ay mahihirapan siyang iligtas. Tungkol sa sakit ng iyong ama. Maaari kong gamutin. Yichen, Xiao Tang, anong nangyari sa lahat? Huwag ka nang maglik. Sir, ang ganda ng mga kondisyon mo. Bakit ganito ang napili mo? Hindi ka naniniwala. Ang nahanap ko ay kilalang eksperto sa bansa. Kahit siya, hindi kayang gamutin ang sakit. Ikaw, kaya mo. Si Xiao Tang Yichen ay may mabuting intensyon din. Mabuting intensyon, Yichen. Nabantaan kita. Hindi mapapaniwala ni Snow ang mga pabulong mo. Pero hindi ako. Anong klaseng bagay ito? Ito ay Jin Yuduan Suwan. Kapag naibigay mo ito sa iyong ama, sa loob ng 3 araw, makakabawi na siya. Medyo magaling kang magkwento. Akala mo ba mapapaniwala ako sa'yo? Mali si Ginoong Lee, tama siya. Ang gintong perlas na ito ay lihim na gamot ng korte. Ang reseta nito ay matagal nang nawala. Hindi ito basta-basta makukuha ng isang muggle tulad mo. Ang hawak kong ito ang tunay na gintong perlas. Sino ka ba? Ako si Chen Longxiang. Hindi ko alam kung narinig na ni Enya. Li ang aking pangalan. Ginoong Chen, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Chen Longxiang, hindi ko pa narinig yan. Diyos ng lason, si Chen Longxiang. Sikat na manggagamot sa mundo ng mga alon. Mahusay sa paggamit ng lason laban sa lason. Sinasabing kayang iligtas ang pasyente basta't may hininga pa. Kaya niyang iligtas. Bumagsak, akala ko may kaalaman ka. Itong gintong gamot na ito. 3 lang ang mayroon sa buong bansa. 2 pa ang nakatago sa tsinelas ng mga halamang gamot. Anong niloloko mo, may dala kang peking gamot dito? Paano mo makukuha ang bagay na hindi kayang makuha ni AA? Chen, makakakuha ka. Mas mabuti pang maniwala sa isang walang kwentang tamad. Kaysa kay AA. Chen, na may mata si Miss Lee sa mga hiyas. AA. Chen, magbigay ka ng presyo. Gusto ko ang ginto at jade na pil na ito, si Li Xiaotang. Ang walang presyo na kayamanan na ito. Siyempre hindi lang mabibili ng pera. Gusto ko ang buong suporta ng Tianlong Group para sa pamilya Ye. Upang muling makabangon sila. Ang pamilya Ye ay nilusob ng ilang malalaking angkan ng sabay-sabay. Tama, noong araw may utang ako kay Lolo Ye. Ngayon, nahaharap ang pamilya Ye sa kagipitan. Hindi ko pwedeng tumangging tumulong. Magaling, Ginoo Chen, may puso at katapatan ka. Kahanga-hanga ang aking anak na babae. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Kung ibibigay niyo sa akin ang isang pirasong gamot, ako ang bahala sa problema ng pamilya Ye. Hoy, paano niyo matutulungan ang pamilya Ye sa Tianlong Group? Ngunit kung ayaw mong mamatay ang tatay mo sa gamot, huwag ka nang tumanggap ng kung ano-ano. Anong ibig mong sabihin, basura? Gumagamit ka ng peking gamot para manloko. Bakit ka sobrang tiwala kay Chen? Pero ano ang ebidensya? Huwag kang maniniwala sa kanyang mga kasinungalingan, Inya. Lei, Xiao Tang, handa akong ipagpalit ang aking buhay para dito. Sa ganitong mga bagay. Hindi kailanman magsisinungaling si Chen. Ayos, sir. Sige, pagkakatiwalaan kita sa isang pagkakataon. Chen, kung mangyari manglokohin mo ako, gagawin kong bayaran mo ang buhay ng ama ko. Uy, Xiao Pang, hayaan mo na lang ang tatay mo na umasa sa sarili niya. Asawa, totoo ba ang gamot na ibinigay mo kay Xiao Tang kanina? Siyempre, kailan ba ako ng loko? Bastos, sa ganitong pagkakataon, nag-aasaran pa rin kayo. Ayos, Lao Jiang. Talagang matindi ka sa ginagawa mo. Paano posible? Paano mo nagagawang ganyan kagaling? Gusto mo bang matuto, kneel ka at magbigay sa akin ng 3 bao? Ituturo ko sa iyo ang kalokohan. Ako ay disipulo ng hari ng dagat silangan. Kung maglakas loob kang magalit sa akin, wala kang magiging labi. Nandito ang pangalan. Natakot ka na, di ba? Kung natakot ka, bilisan mo. Talagang hindi mo natatandaan ang mga natamo mo. Nakalimutan mo na kung paano ka natalo sa akin last time. Heads ba? Mukhang magbabago na ang maliit na Zonghai. Hindi ko alam kung anong nangyari sa toxic doctor.
Mahal, ikaw. Sino ka? Hindi na makakabalik ang Shenlong. Anong ibig mong sabihin? Ang plano ng Shenlong ay itinago. Walang silbi. Magsabi ka sa akin kung nasaan siya ngayon. Si Shenlong, isang walang silbi, hindi man lang magawa ito. Ye Chenyu, gusto mong patayin? Siyempre. Ngayon, pwede kang gupitin. Magandang pagkakataon, ako ang mag-asikaso nito. Ngayon. Ikaw, si Raulo. Yung si Lilaw, ano ang pagkakakilanlan ng buhay? Sa'yo na walang alam at walang silbi. Kaya mo bang gamutin ang Tianlong Group? Kung may sisihin, ano ang gagawin ng pamilya Qin? Kung tatawagin mo ako ngayon. Si Qin Su ay nakipaghiwalay na sa inyong pamilya Qin. Hindi ka kasali dito. Buhay na salot. Ikaw na salot. Dumating si Ginoong Lin ng Tianlong Group kasama ang kanyang anak na si Lik Xiaotang. Bakit sobrang galit ni Kuya Qin? Ay naku, Ginoong Li. Matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang bumuti na ang iyong kalagayan na. Hahaha. Mayroon bang isang tao sa pamilya Qin na ang pangalan ay Chen? Ay, Guro Li. Si Qin Su ay tuluyan ng putol ang relasyon. Wala talagang kinalaman si Chen sa akin kahit isang sentimo. At saka itong bagay na ito, Yenen, talaga namang hindi pa narinig ng lahat ito. Kayo kahit nakunin ang kanyang buhay, susuportahan ko ito ng buong puso. Mabait ang guro. Kailangan yan, tiyak na gagawin ni Qin ang lahat para suportahan ang Tianlong Group. Kailan naman kailangan ng Tianlong Group ang isang tulad mo? Sabi mo nga eh. Salamat kay Ginoong Xi sa kanyang tulong. Siya. Hindi ako nagkakamali, di ba? Si Chen, anong klaseng tao siya? Hindi ko alam na kaya niyang iligtas ka. Matapang. Kaya mong insultuhin ako, tagapagligtas ni Li Tianlong. Nabubuhay na parang wala nang pakialam. Si Ginoong Ye, dati akong bulag sa kanyang halaga. Pasensya na, nagkamali ako sa inyo. Hindi ko inasahan, ang gintong gamot na ibinigay ni Ginoong Ye sa akin ay talagang napakakahanga-hanga. Hindi lumipas ang kalahating araw. Ako'y naglaho na. Isang simpleng bagay lamang, walang halaga. Yung anak niyo na si Qin Su. Nagpakasal na ba kay Ginoong Ye? Hindi pa. Ginoong Ye. Ano sa tingin mo? Maganda kung ganon. Ipinapangako ko na ang aking anak na babae sa'yo. Sa tamang araw, ikakasal tayo. Ano bang maganda, Ginoong Li? Salamat sa iyong magandang loob. Ngunit tungkol dito. Ayon sa aking kaalaman, hindi bababa sa 1,000 taon ang Qin family. Basta magpakasal ka lang kay Xiaotang. Kapag matanda na ako, ang malaki mong grupo, ang Tianlong, ay magiging sayo. Ginoo Li, hindi ko sinasabi iyan ng ganito. Kaya paano ang usapin ng kagandahan? Hindi ba mas maganda si Xiaotang kaysa sa kanya? Mas magaling ba ang batang babae na yon? Hindi ako sang-ayon, hindi ako pumapayag. Matandang Qin. Sino ka para makialam habang nagsasalita ako, si Li Tianlong? Hindi, Li Zong. Si Chen ay isa sa mga tao ng pamilya Qin. Hindi ito angkop na manghimasok sa harap ko. Kakaiba naman, sinabi mo kanina. Walang kahit anong koneksyon si Chen sa pamilya Qin. Ay, ganun nga ang sinabi. Pero sa katunayan, may kasunduan na si Chen sa aking anak. Hahaha. Ikaw pa rin ang mas nakatuon kay Ginoong Ye. Si Ginoong Ye ay isang batang henerasyon na may talento. Maganda ang itsura. Ako, Ginoong Li, hindi bagay ito. Hindi bagay ito. Bakit hindi bagay? Pagkatapos ikasal ni Chen at Titang, ipagkakaloob ko ang bahagi ng lungsod Kanluran, ang kilalang hardin sa Kuwaileke. Sa pangalan ng pamilya Qin. Kuwaileke na hardin. Ay, salamat, Ginoong Li. Salamat, Ginoong Li. Sandali lang. Ginoong Ye, tila hindi ka nasisiyahan sa aking hitsura. O baka naman ang nangyari dati ang nagpasama ng iyong loob. Ginoong Li, hindi ko maaring tanggapin ang kasal na ito. Ako at si Qin Su ay mayroong magandang samahan. Pakiusap, Ginoong Li. Ay. Kung ganon, si Li ay.
Kung kailanganin mo si Lee sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Hainan, umalis na tayo. Ay, hindi ganun. Ginoong Lee, gagawan ko pa sila ng karagdagang aral. Hintayin mo ako, ha? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Alam mo ba, kakakailan lang, ipinangako sa akin ni Ginoo Lee na ang halaga ng property na yon ay nasa bilyong yuan. Kumakain pa nga siya ng mas marami kaysa baboy. Tulog ng mas maaga kaysa aso, tapos pa. At nakipag-away pa sa tabana para sana sa akin na nakalapit sa labi ko. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Anong nangyari sa negosyo mo? Wala kang kinalaman sa akin, ha? Hoy! Anong sinasabi mo? Ang nanay ko, nangutang ng 20 milyon yuan sa isang kumpanya. Sinabi ng kabilang panig, kung hindi niya mababayaran ang utang sa sugal, kailangan nilang putulin ang kamay at paa ng nanay mo. Anong masama sa pagkasama-sama? Basta lang makasugal. Putulin ang kamay at paa, huwag nang magsalita. Ikaw, Yichen. Kahit gaano pa siya kabaliw, siya pa rin ang nanay ko. Nakatipid din ako nitong mga nakaraang taon. Kukunin ko na ito, 2 milyon. Pero huwag kang magpadalos-dalos sa lahat ng yaman mo. Ano pa ang magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng hayaan na may mangyari sa nanay ko. Mahal, huwag kang mag-alala tungkol dito. Boss Yi, pakiusap. Mabait ka naman, hayaan mo akong makauwi. May utang ka sa akin na mahigit 2 milyon sa sugal. Ano bang dahilan para bayaran kita? Ang anak kong babae ay talagang pribadong pag-aari. Sobra siyang mayaman. Ayos. Bibigyan kita ng oras. Dumating ang oras, at hindi dumating ang pera. Puputulin ko ang iyong punong ministro. Mukhang hindi balak aminin ng iyong masunuring anak na babae. Tigil, sino ang gustong putulin ang mga kamay at paa ng aking biyanan? Yichen, matagal na kitang hinihintay. Bakit ka nandito? Ikaw na inutil na si Xiaoxi. 2 taon na ang nakalipas, naubos mo ang lahat ng ipon ni King Sui. Nakalimutan mo na ba yon? Huwag kang magpakaepal, alam mo ba kung sino kakausap? Boss, kunin mo na siya. Sige, walang ibang tao na makikialam ngayon. Ngayon, para kang pumunta dito para sa akin. Alam natin ang isa't isa. Nababaliw ka ba sa malaking Zonghai na ito? Sino ang hindi nakakakilala sa pangalan ng Supreme? Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung sino ako. Ako si He Hongyu. Bigyan niyo ako ng respeto. Tawagin niyo ako. Ano, Supreme Lord? May lakas ka bang makipagkumpetensya sa akin? Mananalo ka sa babaeng ito. Ikaw. Wala akong pakialam. Nakadepende na lang kung may kakayahan kang makuha ang puso ko. Talagang masaya, hindi ka nagkamali sa pagiging pinakamataas. Sabihin mo, paano mo gustong tumaya? Mahjong o dice? Para sa mga katulad mo na eksperto, masyado nang mababaw ang mga ito, at naglagay pa ng aircon. Wang Chuan Duan Hunzi. Sigurado akong narinig mo na ang mga kwento tungkol sa pinakamalakas na lason sa mundo. Kung sino mang mauubo ang isang dakilang Diyos na walang kamatayan ay mapanganib. Sa loob nitong ceramic na lalagyan, may 10 piraso, isa dito ay walang laman. Kung tama ang hula mo, hindi hahawakan ng matandang babae ito, kasi wala na akong maipagmamalaki, haha. Lalong nagiging mas interesante ang mundo. Naranasan ko na ang responsibilidad na ito. Yung sinasabi mo, na tanging walang lason na pil, ay napakabihira sa mundo, na kulong na bituin. Kumain ka ng kulong na bituin na ito, mawawalan ka ng kapangyarihan. Ang ganitong bagay, sino pa ang makakagawa kundi ang Diyos ng kamatayan? Mas malinis pa ang balat kaysa sa paglilinis ng ngipin. Hindi lang iyon. Alam mo pa ang aking mga pribadong bagay. Maliban sa mga mataas na opisyal sa aking tindahan, sino pa ang makakaalam? Hahaha, matagal na tayong hindi nagkikita. Nananatili ka pa rin napaka-ambisyoso ah. Simula nang saktan mo ang guro noong araw. Hindi na ako iyong nakatatandang kapatid. Huntingking, nag-iisa ka mula pagkabata. Simula nang pumasok ka sa ilalim ng guro, tinuturing ka ng guro na parang sariling anak. Bakit mo kailangang gumawa ng ganitong masamang bagay? Ang pagkakamali ay nasa kanya, hindi niya dapat ipasa sa iyo ang posisyon ng pinakamataas. Sa talino at anyo,
Siyempre, hindi ako makakatapat sa'yo. Kung gusto mo ang pinakamataas, ipaglaban mo na lang. Matagal ko nang balak na buwagin ang pinakamataas na templo. Mamuhay ng buhay na gusto ko. Kung gusto mo ang pinakamataas, huwag mong isipin na ako'y interesado. Noong araw, nag-away tayo sa gulay at tumakbo. Ngayon, ang dahilan kung bakit ako bumalik. Ibinaba ko na ang pinakamataas na kakayahan. Ayoko nang makipag-away sa'yo, ang baliw na ito. Sabihin mo na, paano mo mapapalaya si Kintsu? Kainin mo itong Kunlun Pill. Palayain si Kintsu. Anong sa tingin mo? Kailangan pa bang ganito kalaki ang gulo? Kung talagang gusto mong kunin ang buhay ko, mas mabilis pa bang pilitin akong kainin ang halamang kalimutan? Hahaha. Isang ganap na pinakamataas. Hindi rin ako ganyan. Kakainin mo ba o hindi? Bakit ka natatakot? Palayain mo siya. Palayain mo ang tao, ha? Yetian, tulungan mo akong bayaran ang utang ko. Ayos ka lang ba? Anong kinain nila sa'yo? Magmadali kang umalis, ako. Naghihintay ako sa labas. Hey. Pakawalan mo na sila. Nasiyahan ka na ba? Gusto mo pang sabihin ang huling salita mo? Matagal nang lumabas si Yeshen. Tama ba talaga siya? Walang ganitong ginto. Huwag mong kunin ang ganitong trabaho. Tatay, paano mo naman nasabi yan? Nagmamadali lang ako. Kumusta? Hindi pa rin maabot. Ituloy mo lang. Huwag nang sayangin ang lakas. Hindi na babalik si Ichen. Yung walang silbi na si Ichen ay nawala na. Namatay na si Mang Daye. Paano mangyayari iyon? Totoong totoo. Sa ilalim ng aking mga mata siya'y namatay. Paano naman ang aking asawa? Yung matandang babae na sinasabi mo. Si Ichen ay nagbigay ng kanyang buhay para sa buhay ng matandang babae. Dapat ay nakatakas na siya ngayon. Ay, mabuti naman. Ay naku, kahit namatay si Ichen, ayos lang. Ang tatay ni Ichen ay namatay para sa ating pamilya, ang Qin. Paano mo naman nasabi yan? Siyempre, kasalanan na rin niya kung mababa ang kanyang buhay. Ano nang kinalaman ko dyan? Hindi ko akalain. Ang makapangyarihan ni Chen. Napagsabihan pa ng walang silbi. Ano nang sinabi mo? Nagulat ka, di ba? Nalaman ko lang ang balitang ito kanina. Yung walang kwentang si Ichen. Ay siya palang nagmamay-ari ng templo ng pinakamataas. Ang nagmamay-ari ng templo ng pinakamataas. Mula pa noong simula. Lagi kami niya family ay nakikibahagi sa inyong gawain. Tingnan mo, noong una mong ipinangako sa akin ang Chansing Group. Pwede bang? Bakit? Anong kalakalang karapat dapat makipagkumpetensya sa akin? Ay lang sa pagiging baliw, pinatay mo na agad. Isa lang namang buhay iyon. Sa mundong ito, ang pinaka hindi kulang ay mga tao. Kapit ka lang, tatawag ako ng ambulansya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Eh. Ayon sa aking kaalaman, hindi maganda ang relasyon mo kay Echenyo. Dapat lang na masaya ka na namatay ang kaaway mo. Sang-ayon ka ba? Para hindi na ako makipag-ihi sa mga katulad mo, hindi ka ba natatakot sa akin? Gusto mo bang patayin ako, bahala ka? Tama. Sa anumang kaso, patay na si Echeng. Anong silbi ng mag-isa ako sa kalungkutan? Talagang karapat dapat sa tawag na matalino. Talagang hindi pangkaraniwan.
Pero patay na siya talaga. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Wala akong konsensya. Walang puso. Hoy, kukunin ko ang anak mong babae. Kung hindi ka magpipigil. Gusto mong Sixiaoxu. Dalhin mo na lang. Masaya ang anak ko na makasama ang isang hero tulad mo. Tiyak na isang biyaya para sa kanya. Jazz. Ano itong lugar? Noong panahong iyon, natalo ako kay Chen. Masakit na tumakas dito. Nagtago ako dito ng 2 taon. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 2 taon na yon? Tinitiis ang lamig. Tinitiis ang gutom. Ngayon, ayos na. Patay na si Chen. Ay, pigilan mo ako. Impossible yon. Sinabi na ni Chen, magdadaos ako ng pinakamalaking kasal. Hindi siya basta-basta mamamatay. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo siya nakikita. Dalhin mo sa akin ang bangkay ni Chen. Hindi ka titigil hanggat hindi mo siya nakikita sa kabaong. Sige, kung ganon, itigil mo na ang pag-asa mo. Jinlan, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na kitang hindi nakikita, Sinlo. Bakit pag nagkita, nag-aaway pa kayo? Kahit hindi na kita makita sa buhay na ito, hindi ako magsisisi, wala na ang tindahan mo. Mas mabuti siguro ganito, sumama ka na lang sa akin. Si Hades, ikaw pa kaya? Haha, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kayong lahat nagkakabaliw. Saang punto ka pa rin hindi makakatulad si Inutil Chan? Kahit isang hibla ng buhok niya ay hindi mo maihahambing. Matigas ang ulo, walang silbi. Pakawalan mo na ang aking asawa. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Mukhang wala nang pag-uusap pa dito. Ay, ikaw. Ikaw ba ay tao o multo? Hulaan mo. Bago Sixiao-xiao. Noon, ang pinaka hindi mo gusto ay ang matandang lalaki sa bahay natin. Kung gusto mong maghiganti, siya ang hanapin mo. Hindi ko kailanman gustong saktan ka. Nanay, bakit mo sinasabi yan? Hindi ako patay. Ano? Paano ka nakatakas? Nanay, hindi ko maipaliwanag ang mga bagay na yan ngayon. Umalis ka na at umuwi ka na. Ikaw ay. Panahon na para magsikap. Chenlong, kung kailan ka pa ipinanganak sa akin, tumaas ang iyong lakas nitong mga nakaraang taon. Malaki ang iyong pag-unlad. Huwag nang magpasakalang si King Luan. Sapat na, huwag mo na akong pakialaman. Umalis ka na agad. Hindi pwedeng ganoon, Ginang. Kung may masamang mangyari sa'yo, hindi ka niya palalampasin. Tama na, patay na si Chen. Hindi pa tapos. Isa na sa mga braso mo ang nasira. Anong laban ang kaya mong ibigay sa akin? Kahit mamatay, isasama kita sa aking pagbagsak. Tama na. Tigilan mo na, Hades. Sang-ayon ako sa hinihingi mo. Papalayain ko siya. Isa akong aso ng kataas-taasang templo. Ngayon ikaw ay nag-aalay sa kanya. Pakakawalan mo ba o hindi? Gusto kita. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, hindi naman ito gaanong sugat para sa akin. Talaga namang ikaw. Wala akong dahilan para ipagsapalaran ang buhay ko ng ganito. Ang buwan ay para sa pinakamataas. May utang siya sa akin. Muling maraming beses na iniligtas niya ako mula sa kapahamakan. Kung wala ang pinakamataas, matagal nang nawala ang buhay ko. Kaya ang buhay ni King Luan ay sa kanya. Ay naku, Yecheng, alala ang kanyang asawa. Ang pinakamataas ay may malawak na kapangyarihan. Hindi ako maaaring masaktan ng hari ng kamatayan. Tama ang sinasabi mo. Hindi dito pwedeng magtagal. Ginoo, magmadali tayo, gusto nating umalis. Inay, mag-ingat ka. Ang babaeng ito, sobra ang tapang ng kamay. Kinglan, huwag kang masaktan, Kinglan. Nadapuan siya ng aking Wangwu Shock Palm. Huwag mong sabihin na siya lang. Kahit si Yesheng sa kanyang pinakamatinding anyo ay hindi makakaligtas ngayong gabi. Bakit ka? Bakit ako nabubuhay pa? Tama, ang aking mga mahalagang bahagi ay talagang mabigat. Sa normal na pag-iisip, dapat patay na ako. Ngunit bakit wala akong nangyari? Dahil mula pagkabata, nag-aral ako ng hindi matitinag na katawan. Kutsilyo ni King Luan ay hindi sapat para masaktan ako. Ngunit ang makasakit sa akin ng ganito. May tuturing na siya ay isang bihasang tao. Ningwang, nasaktan mo ang napakaraming tao. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Gusto kong sirain ang lahat ng nakuha ni Yeshen sa mga nakaraang taon, sa aking sariling mga kamay.
Huling tanong ko na ito. Maging babae ko ka. Sige, naiintindihan ko. Kung ganun, mamatay ka, itigil mo na. Hindi maganda ang kalalabasan kung gagawin ni King ang ganito sa'yo. Yichen. Pasensya na, asawa. Nakalulungkot na nag-alala ka. Hindi ka basta-basta mamamatay. Paano naman? Napatama pa nga ako sa'yo ng 7 o 8 beses. Paano ka nakatayo dito nang walang masaktan? Mingwa, talagang walang kaalaman ka. Nakarinig ka na ba ng ilusyon? Ang ilusyon na ito ay talagang imposibleng mangyari. Nasa ilalim ng aking mga mata ka noon. Walang oras para maglaro ng mga tricks. Nang pumunta ako para makita ka. Dala ko ito. Ano itong aso? Pinakamatandang halaman sa hilagang dako ng illusion grass. Kahit tao o hayop. Kapag naamoy ang amoy nito, hindi may iwasang makakita ng mga ilusyon. Ibig sabihin, ang pagkamatay mo noon dahil sa lason ay isang ilusyon. Tama ang sagot. Ayos lang, Yichen. Bakit hindi mo ako samahan sa isang laro? Ayos lang, ngayon ang iyong katapusan. Anong gusto mong laruin? Sasama ako hanggang sa dulo. Minghua, anong ginagawa mo? Ito ang biktima. Kalahating oras mula ngayon, patay na ako. Nanalo ba o hindi? Hahaha. Suntukin mo ako. Basta sa loob ng oras na ito, kung nanalo ka, ibibigay ko ang... Yichen, talagang magaling ka pa rin. Huwag kang magbobo-bobo. Suntukin ba o hindi? Siyempre suntukin. Nakatulong ako sa kasamaan. Kailan? Buwisit na babae. Wala. Nandito ba ang Ginoo para hanapin ang lunas? Itong Diyos ng kamatayan, niloko niya ako. Wala siyang lunas. Sa maikling panahon, wala akong paraan para makagawa ng angkop na lunas. Ayos lang. Huwag mag-alala. Sa buhay na ito, makakapag-asawa kita. Sobrang kontento na ako. Kung magpapatuloy ka sa ganito, mawawalan ka ng buhay. Hayaan mo na lang na ikaw ang magdusa. Mahal na ginang. May pag-asa pa siya, ginang. Naalala mo ba ang lihim na pamamaraan na ipinadala ko? Ang tinutukoy mo ay ang long life technique. Ngunit ang buhay ng mga patay at mga buto ay ang kapalit. Ito ay ang nag-iisang nag-aangkin na mawawala ng lahat ng kapangyarihan. Ginoo, Jinlan. Ginoo. May bisita ang asawa mo sa bahay. Jinlan. Simula nang ikaw ang humawak sa Zai Zundian, napakahirap nang makakita sa'yo. Sinasabi mo pa, kung hindi mo sana inalis ang iyong lakas, para maalis ang lason sa asawa, hindi sana ako ang napag-uusapan ngayon. Ayos na, huwag nang pag-usapan ang mga bagay na walang kabuluhan. Uy, Ginoo. Gaano pa katagal bago isilang ang bata? Mga mahigit 3 buwan pa. Kapatid Yichen, naisip mo na ba kung ano ang pangalan ng bata? Dapat si Xiaoxui ang magpasya sa ganitong malaking bagay. Abala ka pa ba mamaya? Kung hindi ka abala, sumama ka at kumain tayo. CJ. Nagluto ako ng masarap na pagkain ngayon. Halika, tutulungan kita.